Hi! I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Good morning mga kapatid. It's almost 4 a.m. sa aking kinalalagyan dito sa Pilipinas. And maaga akong gumising today dahil papasyal ako sa isa sa aking mga kliyente sa Nasugbu, Batangas. So road trip ako ngayong araw na ito. Isasama ko kayo. Pero syempre, bago tayo gumala, kailangan hindi maputla ang mukha natin. So magme-makeup muna ako. So yan, light makeup lang ang atake natin ngayong umagang to para naman fresh lang ang arrival natin. Ihulas tayo pagdating mamaya sa Batangas. Come on, tara, punta na tayo sa Batangas. Good morning! Andito na tayo sa Nasugbu, Batangas. Ang lamig ng klima. Alam mo, ramdam na ramdam mo na talagang Disyembre na. Sarap lang umupo at magmuni-muni dito sa labas. Uy, lamig! Good evening mga kapatid, kakauwi ko lang ng bahay. Grabe! Alas-tres kami ng hapon umalis ng Nasugbu. Pabalik sa Metro Manila. Nakarating ako ng bahay ng 7:30 ng gabi. Ganun kalala yung traffic. Mabuti na lang, pagdating ko ng bahay, may naka-ready ng food. Coming from the house, thank you very much for this food. So medyo tutulala muna ako dito sa living room area. Habang maghahanap ng papanoorin muna. Kasi nalupay-pay ako sa biyahe. I'm just so happy to be home. Kain tayo? Good morning everyone! Yes, we're back in UP, ang ating paboritong tambayan. Pag walang pasok, whether weekend or holiday. And actually, it's the day before Christmas. And syempre, no, pag medyo light yung ating trabaho or opportunity to rest, dapat sinasamantala natin yan for a little workout. So, yan. Samahan nyo ko. Nag-iisip ako actually kung lalakarin ko lang ba to o may counting jogging kasi medyo may sipon tayo eh. Pero yeah, still, bumangon pa rin tayo kasi sayang yung opportunity. To lose weight, lalo na ngayong season na to, no, ang daming kainan. Kahit na pakonti-konti, bawiin pa rin natin sa ating health. So,
Let's go! Actually, ang ganda ng weather ngayon. Sa aking oras, roughly 9 o'clock. Hindi maulan, kasi I thought nga magiging maulan kanina pagising ko, ano, kasi parang ang dilim ng clouds. Pero, it's good na ang ganda ng weather. Parang dahil malamig yung season, parang hinahanap ng katawan ko yung init ng araw. And I'm glad sa paglakad natin ngayon ay ibinigay yun sa atin. It's almost Christmas Eve and actually hindi kami maghahanda kasi naglambing ako kay Mahal na baka pwedeng huwag kami masyadong magpaka-busy ngayong holidays kasi sobrang ewan ko, hindi ko alam kung ramdam niyo yun, pero 2025 was so exhausting for me. Siyempre, ibig sabihin nun na maraming blessing ng trabaho na pumapasok. Pero at the same time, sa dami ng aking mga pinagagawa this 2025, gusto ko lang itong mga succeeding na mga araw bago matapos ang 2025 to welcome 2026. Gusto ko lang ng chill na buhay for now. Sobrang busy the past months. I was really looking forward to this holiday na kalma lang. And ito na lang ay pinagbigyan ako ni Mahal. Kaya for this Christmas Eve dinner, kami magluluto. Bigyan ng Noche Buena per se sa bahay. So pupunta kami sa isang hotel for this Christmas Eve buffet. So magme-makeup na muna ako para syempre no, Steve at saka fresh naman yung itsura na. Yan, tapos na yung aking makeup. I opted yung aking typical actually na pagme-makeup. Plus, nilagyan ko lang ng cat liner. So, medyo ginawa ko lang na makapal yung sa mata. Para festive. And, I like it. Hindi ganon kakapal, pero at the same time, hindi tayo mukhang maputla. It looks festive enough na hindi naman tayo parang pupunta sa isang costume party na kailangan makapal ang makeup person. Ayan, I think I'm okay with this makeup na. Next ko na is the hair. Kasi tapos na tayo sa ating makeup. And see you in a bit. Yan, tapos na yung ating hair and makeup. I opted for a classic look. And at the same time, hairstyle na updo hair na mataas na naka-updo para naman hindi ako distracted kumain. Promise, kakain talaga ako this Christmas Eve dinner. Mag-e-enjoy talaga ako. So ayoko nang pagalaw-galaw yung aking hair para nakafocus talaga ako sa buffet. Siya. Tara na. Tayo na ay pupunta sa ating Christmas buffet. Merry Christmas, everyone!
Alam niyo ba kung nasan kami ngayon? Nandito kami sa parking ng SM North. Kasi ngayong Pasko, after the food coma, we decided na maglakad-lakad at mamasyal-masyal para naboburn namin lahat ng kinain namin ngayong Pasko. Tara na! Wala nang tao. Napagsaraduhan na kami sa SM. So, literal na isa kami sa mga magsasara ng SM. It's 11:30ish in the evening. Parang huli ko nag-experience to na mag-mall na halos walang tao. It was pandemic time. Ang tahimik sa parking ngayon. Kung kanina punong-puno to ng mga sasakyan. So, ngayon ay wala na. Halos nag-uuwian na ang mga tao. And very peaceful lang yung pakiramdam ng area. Tapos typically ang parking area, mainit yan eh. Kasi nga halos walang ventilation. Pero siguro dahil malamig ang weather natin ngayon, hindi siya mainit. Yeah. Nakakapanibago na nakakapaglakad ako sa gitna ng kalsada ng parking kasi nga wala na mga gumagalaw halos na sasakyan. Uy, hala. Nawawala kami. Hindi namin maalala kung tama ba yung na-recall namin na location ng sasakyan namin. Hindi to. Alam mo, okay lang. Walking na rin. Libreng walking to. Babalitaan ko kayo mamaya. Kung ilang minuto bago namin makita yung sasakyan namin. Wala naman ito. Up and down lang to eh. B12 ba yun? Oo, B12 yun eh. Oo. Ako sir, sorry. Pati ikaw naabala. Sa bababa uli kami. Umakit kami, pero hindi pa rin namin nakita yung kotse. This is the first time that we experience this. Our Tito and Tita brains not braining. So, babalik kami sa level 4. Ayan, tinutulungan na kami nila. Ayun! Nakita namin finally! Kasi nakatago yung aming kotse. Nasa kanto namin na i-park eh. Dahil nga, ang konti ng parking kanina, unahan sa parking eh. So, nanibago kami. Hindi namin siya makita, nasa sulok. So, yun. Hinapo ako. Pero I'm glad nakita na namin siya. 2 minutes bago matapos ang Pasko. At saka maganda dito halos matapos namin yung 10,000 steps. Naka 8,000 plus na steps kami dahil dito. So, laging may silver lining naman sa mga nangyayari. Pero I'm glad pauwi na kami.
gabi sa inyo. Alam nyo, nandito kami ngayon sa Citadines Hotel para salubungin ang New Year. Ito actually ay annual na ginagawa namin and this time dito naman kami sa Citadines Hotel dito sa Quezon City. Happy New Year! So grab your favorite drink, head over here if you want to dance on the dance floor and keep the energy high as we count down to the final moments. Happy New Year, everyone! Happy New Year sa ating lahat! Ayan, bagong taon, bagong pag-asa, bagong pagkakataon. At ako ay masayang-masaya dahil ngayong 2026 ay nandito pa rin ako, alive and well and happily kicking. At I'm so grateful sa pagkakataong itong makakapagsimula muli. Ang dami nangyari noong 2025. Kaya nitong mga huling araw ng 2025 I took that opportunity to spend quality time with my family. So kaming mag-asawa ay siniguro namin na magagamit namin ang mga huling araw ng 2025 para makapagpahinga at makapag-create ng masasayang memories. Kasi talaga namang kami ay trabahong kalabaw nitong 2025. Pero kailangan balansehin yan. Kasi syempre hindi pwedeng trabaho lang din ng trabaho, lalo na at the expense of our health. Magtatrabaho ka na magtatrabaho pero magkakasakit ka rin lang naman. So napunta lang sa ospital yung iyong pinagpaguran. So kami mag-asawa ay nag-decide na on the last days of 2025, we will take it slow. We will take our time to cherish the times we have together, as in quality family time. Di talaga kami masyadong nag-asikaso nung Pasko. Talagang mas pinili namin na i-celebrate ito sa labas at namnamin yung mga nalalabing araw ng 2025. At doon nga, no, namasyal kami at kumain sa labas. Actually, eto, no, medyo naging guilty ako sa indulgence sa pagkain itong mga last days ng 2025. Pero yun na nga, sabi ko rin naman, hindi pwedeng lagi naman tayong stricto. Kailangang mahalin din natin ang ating sarili. Pinagbigyan ko rin yung aking sarili. Na-miss kong mag-buffet, kaya lang ayun nga, nagkasunod-sunod naman ang buffet nitong matatapos ang taon. So hopefully ay mababawi ko yan. Hindi lang ngayon January, kasi nga sabi nila madalas sa New Year's resolution, no? Magpapapayat na ako. Biktima din ako niyan. But hopefully sa 2026, ipipacing ko na siya para more on consistency tayo. Hindi lang sa umpisa ng taon.
And madako tayo dun sa opportunity na yan. Alam nyo, isa sa mga ipinagpapasalamat ko nitong mga panahon na matatapos ang 2025 is nagkaroon kami ng opportunity na makapagpahinga at makapag-celebrate ng Pasko, ng bagong taon, nang hindi nag-aalala sa aming handa o kung paano namin ise-celebrate ang Pasko at bagong taon dahil sa napakaraming tao. Alam nyo, hindi nawala sa aking isipan na nakapag-celebrate kaming pamilya ng Pasko, ng New Year ng matiwasay dahil maraming tao ang nagsakripisyo para sa pagkakataong ito. Kaya gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga tao na supposedly dapat mag-spend ng time sa kanilang pamilya ngayong Pasko at New Year pero piniling magtrabaho sa mga hotels, sa mga restaurants, sa mga malls, sa mga pasyalan para makapagbigay ng serbisyo sa bawat isa sa atin. So ito ay labis kong pinagpapasalamat po sa inyong lahat. And I hope kayo rin po no eventually ay mabigyan din ng pagkakataon na makapagpahinga sa mga panahon na ito para kayo naman din ang makapag-spend ng quality time sa inyong family. So may God bless you all. Maraming salamat po sa pagkakataong binigyan nyo kami ng panahon para makapagpahinga. And ito lang, no, hindi natin masyadong pahahabain yung ating mga last thoughts sa video na ito. Pero ito lang, no, yung ikatlo kong gustong i-raise sa ating kwentuhan na hindi nawawala sa akin ang dahilan bakit tayo may holiday season. No? Ang Panginoon, ang reason for the season, and talagang sobrang dami kong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alam nyo, itong 2025, napakarami kong blessings na natanggap. Yet at the same time, nitong 2025, isa rin ito sa mga pinaka-challenging na taon sa akin. O sa aming pamilya, lalong-lalo na sa akin. Isa po akong nagsisimulang negosyante and madalas sa mga nagsisimulang negosyante, ang isa sa mga kinakaharap naming mga bagong negosyante ay financial stability. Kasi hindi katulad noong namamasukan pa ako, alam ko yung sahod ko, so fix yun. Meron akong inaasahan na sweldo kada kinsenas, alam ko kung paano ko babudgetin ang aming income mag-asawa, no, bawat buwan. Pero kapag ikaw ay isang negosyante, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang na negosyante, hindi fixed ang iyong income. Alam nyo ba, may mga buwan ngayong 2025 na naranasan ko na walang pumapasok na income. So, ang sakit-sakit sa ulo nun. Hindi ko maitatanggi na grabe yung naging financial anxiety na na-experience ko ngayong 2025. Pero alam nyo, during those times na ako ay financially anxious, it's good that I came across dun sa isang reminder sa Facebook, sa social media. No, maraming pagkakataon na nagiging toxic ang social media, especially Facebook. Pero hindi ko rin maitatanggi na dahil sa social media, lalo na sa Facebook din, ay marami akong mga natututunang life lessons. At ang isa sa mga life lessons na yan ay ang paalala pagdating sa strength, pagdating sa courage, pagdating sa pagpupursigi. Nakakatuwa yung isang nabasa ko minsan habang ako ay nag-undergo ng anxiety sa pagbabudget sa pera dahil kami ay nagiging namimiligro na. O sabi nila yung petsa de peligro. No? Ang ganda nung nabasa ko. Ang sabi doon ay, alam mo ba na sa Biblia ay napakaraming beses sinabi ng Panginoon ang mga katagang, fear not. Do not fear. Do not be afraid. At ito ay isa sa mga pinanghawakan ko nitong 2025. Sa mga panahon na halos hindi ako nakakatulog minsan.
paano ko ibabudget. Dahil syempre, pag ikaw ay nagnenegosyo at nagmamanage ng isang tahanan, marami kang bills na kailangang alalahanin. Pero alam nyo, totoo talaga. Every time I pray na kailangan ko, Lord, ng tulong mo, kailangan ko ng assistance mo, alam nyo, hindi magtatagal. May papasok na pera, may papasok na income, may papasok na bagong kliyente. At alam nyo talaga, minsan mapapatingin na lang talaga ako sa langit o sa itaas. At mangingilid talaga yung aking luha sa pasasalamat. So, ito talaga yung 2025, yung patunay din sa akin na basta magsikap lang, lumaban lang, fight lang, kahit minsan ang hirap, nakakapagod. Pero hindi niya ako pinabayaan. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya talaga naman, ang Paskong ito, ang bagong taon, ay pagkakataon para magpasalamat sa Kanya. Ito, another opportunity. Itong Pasko, itong bagong taon, na ako'y naa-amaze sa aming experience na kahit ng 2025, ang dami naming naging financial challenges. Pero still, 2025 Christmas and New Year, we were able to celebrate it ng maluwalhati ang kalooban. Hindi lang pagdating sa usapin sa pera na may opportunity ngayong makapagbayad ng services, para makapaghanda, makapagpahinga. But that opportunity na magkaroon ng quality time because nga hindi kami nag-alala sa pera nitong huling bahagi ng panahong ito. At alam nyo ba, magtatapos na lang yung taon, talagang binigyan ako ng paalala ng Panginoon na huwag kang matakot. At actually ay higit pa nga sa inaasahan ko yung mga blessings na ibinigay niya sa akin, lalo na nitong patapos na ang taon. So naikwento ko sa inyo sa ating vlog na kami ay nag-celebrate ng New Year sa Citadine Hotel dito sa Quezon City. Alam nyo ba, nagpa-raffle ang Citadine Hotel. At alam nyo ba, ako ay nanalo ng isang minor prize doon. So, hindi ko yun inaasahan. So, meron kaming gift check na natanggap para sa kanilang restaurant sa Alejo. So, maraming salamat, Citadine. Kaya actually, nung in-announce sila na magkakaroon pa sila ng major prizes, hindi ko na in-expect na mananalo ko. Kasi nga typically, di ba sa mga raffle, pag nanalo ka na ng minor prize, hindi ka na mananalo ng major prize. Pero nagulat ako kasi hindi lang minor prize yung napanalunan ko, nanalo pa kami ng major prize. So, an overnight stay sa isa sa mga hotels ng Ascot. Kasi ang Citadine Hotel ay parte ng Ascot Hotels. So maraming salamat sa inyo. Ito ay such a wonderful surprise. Talaga naman, excited na kami gamitin ito ngayong 2026. Pero ito, yung nangyaring yan, ay napakagandang paalala sa akin ng Panginoon na huwag kang matakot, gugulatin na lang kita. Basta lumaban ka lang at lumaban ka ng patas, aagapay ako sa'yo. So, yun, I am sharing this vlog to all of you as a testimony of faith. Sobrang salamat, Panginoon, kasi itinawid mo kami sa 2025. And hopefully, yung mga lessons na natutunan namin ng 2025, babaunin namin, kaming mag-asawa, maitatawid namin sa 2026 at sa mga susunod pang panahon. Alam nyo, itong 2025, ang daming challenges, para akong dumaan sa roller coaster, twists and turns rather. Grabe yung aking naranasan. Pero yun, at the end of the year ay nakahinga ako ng maluwalhati. And ito talaga ay isa sa aking mga bagay na lubos akong nagpapasalamat. So ito, actually, this is our 9th vlog. Grabe, nakakatuwa. Hindi ko akalaing aabot na ako sa 9th vlog. Nung sinimulan ko itong vlog na ito, isa sa mga challenges ko sa aking sarili ay kaya ko bang gawing consistent ito dahil nga ako ay busy sa aking trabaho. Pero
Ayun, salamat din sa pagkakataon na nabibigyan din ako ng oras. Dahil din naman sa aking negosyo, no, may konting control tayo sa oras. So, may mga pagkakataon na nagagawa natin itong vlog na ito. And ito rin ang pangarap ko para sa aking sarili. This 2026 onwards, I hope ay maipagpatuloy ko palagi itong vlog na ito. Kasi ako rin ay excited na palagi nakikipagkwentuhan sa inyo. Kayo, ano yung mga lessons ninyo sa 2025 na maaaring baka gusto nyong ibahagi sa amin at mabasa din ng mga nanonood din nitong vlog na ito sa ating threads para may matutunan tayong lahat, no? Kasi nga, hindi naman nga daw dapat lahat ng lesson sa buhay ay pagdaanan natin. Maraming bagay na matututunan natin sa karanasan ng ibang tao. So baka pwedeng i-share nyo yan sa ating threads dito sa vlog na ito. And at the same time, maglalambing na rin ako sa inyo. Baka pwede naman ninyo akong i-like, i-subscribe, at i-share na rin sa inyong mga kaibigan para dumami pa tayong magkakasama sa journey na ito. So with that, tatapusin ko na yung ating vlog. Maraming salamat sa inyo. Nasa mahigit 500 na ang subscribers ng account na ito. Nakakagulat. Na-amaze ako. At maraming salamat po sa pagkakataon na makasama ko kayo sa journey na ito. So hanggang sa muli, basta palagi tayong malakas. Laban lang tayo sa buhay at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Maraming salamat. See you sa susunod na vlog.